Sa nakalipas na 2 taon, milyong-milyong mga tao ang nahumaling sa sunod-sunod na lunar eclipses na kung tawagin ay tetrad. Sinasabing isa itong signos mula sa Panginoon sa ating kalangitan. Nagmimistulang kulay dugo ang buwan sa isang lunar eclipse. Ang nakakapagtaka ay umaayon ang 4 na blood moons sa mga kapistahan sa Biblia na itinakda ng Panginoong Diyos. Ang pinakahuli sa 4 ay nangyari noong linggo sa iba't ibang dako ng mundo. At sa unang pagkakataon, nakita ito sa Israel bago magtakip silim. At tulad ng nakaraang 3 eclipse, nagsisimula ito sa unang araw ng pista ayon sa Biblia, ang Feast of the Tabernacles. Marami ang dumayo pa sa Israel. Naniniwalang signos ito ng paparating na pag-ani ng pagpapala. We really sense that the Holy Spirit is coming with a massive harvest, great awakening. And I believe this is the red moon as a harvest moon, that it's an indicator of a jubilee of jubilees for the souls of man. Sa mga nakaraang blood moons na sumabay sa pista ng mga Hudyo at sumabay sa mga importanteng kaganapan sa Israel, noong 1492, napalayas ang mga Hudyo sa Espanya at natagpuan naman ni Christopher Columbus ang Amerika na siyang naging tahanan ng marami sa mga Hudyo. Noong 1948, unang kinilala ang Israel bilang bansa. At noong 1967, nang nanalo ang Israel laban sa 5 bansa at muling nakuha ang Jerusalem mula sa mga kaaway. I personally believe that in the years ahead, we will begin to look at Israel in a new way. That these blood moons mark a new phase in the life of Israel. It's no longer about the Israel that is struggling to survive, but now it is about an Israel that is learning to thrive. Ayon pa kay Odell, mahigit 500 taon pa ang lilipas bago muling makita ang 4 na blood moons at muli sasabay sa unang araw ng pista ng Passover at ng Tabernacles ng mga Hudyo.